answer ha. Ikaw ba, Onsi, nung bata ka, nung nag-out ka, sinabihan ng nanay mo na, ayan, may mag-aalaga na sa'yo, buti may bakla kang anak. Ano ba yung stigma sa baklang anak pag lumalaki? Pero bago ko sagutin yan ha, ang ganda ng sagot niya. So I accept as first runner-up today. Yung concede, Lumalabas! kumonsid ka na. Ilaban mo! Ilaban mo! Ayan. Oo, concede na. Hindi yung nanay ko, nung bata ko, nung nalaman nilang bakla na ako, lagi ang sinasabi ng mga kapitbahay, ng mga ano, uy, ikaw ang mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Laging may ganun. Ikaw ang ikaw makakasama ng nanay mo. Especially sa sitwasyon ng pamilya namin na produkto ko ng broken family. So, lumaki ako sa nanay ko. So, nakita nila yung struggle ng nanay ko sa pagiging domestic helper sa ibang bansa. Dumaan kami, ang daming hindi nakakaalam nung naging proseso ng buhay namin bago yung buhay namin ngayon. Hindi kami well-off ngayon ha. Hindi kami nagugutom. Pero hindi kami well-off na katulad ng iniisip ng iba. Kasi, di ba kapag, nakikita lumalabas sa TV, may pelikula, may serye, may commercial, maraming pera yan. Which in fact, hindi totoo. Utangan ka ng mga pinsan mo bigla. Exactly. Sa probinsya, hindi mabigay yung sweldo ng nanay ko na senior citizen. Alam mo naman, may politics when it comes to giving the money para sa mga senior citizen kasi hindi natin siya uunahin kasi may anak na mga artista yan eh. Oh, Well, in fact, kailangan ng nanay ko yung pera, yung mga ganon. Oo. Pero yes, tama ka doon. Nung bata ko, sinasabihan ako na ikaw mag-aahon sa pamilya, ikaw ang makakasama ng nanay mo. So bata pa lang ako, nakaset na sa isip ko na ganon. And hindi ko inisip pero nangyari kasi dahil nga broken-hearted ang nanay ko at broken family kami. I stood as the father of our family kahit hindi ako yung panganay because I earn more compared to my brother and sister. So talagang mangyayari talaga siya eh. So walang kinalaman sa pagkabakla, parang naging matik kang breadwinner ng pamilya na. Yes, kumbaga Tinayuan mo. tinayuan ko yan. Tapos, yung tanong mo kanina, paano magmahal yung katulad namin, gusto ko yung sagot ni Ina Evans na hindi naman magmamatter kung baklang anak ka, kung babaeng anak ka, lalaking anak ka eh. Magmamatter pa din yun kung paano mo minamahal at inaalagaan ng pamilya mo. Kasi at the end of the day, kaya lang naman na-identify na kapag bakla para sa nanay yan, kapag bakla para sa magulang yan. Kasi nga, marami sa mga bakla, wala talagang relationship at the end of time. Yan. Marami sa mga bakla na kinukupkop ang mga magulang nila dahil wala naman silang pamilya. Mm. Pero ako, I'm so lucky na kasama ko ang nanay ko bago dumating sa akin ang anak ko kasi hindi ko kakayanin yung pagpapalaki sa anak ko alone as a single parent kung hindi ko naman kasama yung nanay ko. Sabi nila, ang laki ng utang ng loob ng nanay mo sa'yo, no? Bakit? Kasi lahat ng obligasyon ng tatay mo, ikaw ang sumalo. Ikaw ang naging katulong ng nanay mo. Pero ngayon ko nare-realize na kung hindi ko kasama ang nanay ko ngayon, na siyang nag-aalaga sa anak ko kapag may taping ako, may trabaho ako sa comedy bars, hindi ko kakayanin na pagiging magulang. At marami akong natutunan sa nanay ko na ginagawa ko ngayon sa anak ko. Siya ang ganda peg mo nun. bilang magulang. Sana may chance ako as grand winner. Meron na! Dahil sa sagot na ito. Paiyak na nga ako eh! Kasi parang isang bagay na yung maging bakla, pero parang maging baklang ama, di ba? Very inspiring. So parang Totoo. papunta